Three, two, one. Yon! What's up nga pala sa inyo? Nagbabalik ulit ang ating Kabiyahe sa Gabi TV. Yan, talaga namang ox na ox kasi ang oras natin ngayon is 1:02 AM. So madaling araw na po. Magandang araw din sa inyong lahat. So mga nasa palengke dyan, talaga namang ngayon nag-uumpisa ang ating buhay dyan sa mga palengke, talipapa. Yan, ngayong oras nagsisimula ang ating trabaho dyan. Siyempre sa mga galing naman ng mga fast food chain, di ba? McDo, Jollibee, Greenwich, kung ano-ano man. Siyempre nagiinuman pa yan pag gantong oras. Talaga naman bumabakbak ng inom yan. Siyempre weekend eh, talaga naman babakbakan mo ng inom yan dahil na weekend, di ba? Weekend, niggas. Ano bang gagawin mo sa weekend? Di ba uminom ka na malamig na Red Horse o kaya naman Alfonso Light. Talaga naman Alfonso Light na merong crystal ice, di ba? At saka naman pulutan mo yung lechon belly o kaya naman yem po, kaya naman bigyan mo ng sizzling Hungarian sausage, di ba? Napakasarap mabuhay sa weekend. Yes. Walang niya, naging radyo na tayo mga kapatid. So marami pala tayong talent. Ready tayo maging radyo sa gabi, radyo sa pagbiyahe. Yan, kasama mo lagi sa radyo Kabiyahe Radyo, diba? Sa gabi bumiyahe ka, maririnig mong aking boses na humahalimuyak sa inyo tenga. Yan, magandang gabi lagi. Malay mo natin, no? Malay natin makuha tayo ng spotlight sa pagiging radio man, diba? Radio man ang nagbabalita. Radio man, mawawala na ako ng battery. Sobrang sarap naman talaga magganto, no? Talaga namang wala pipigil sa'yo, walang hiya, walang kahiya-hiya ang yung mga ginagawa. Ayup ka, kabiyahe. Yan, laging tatandaan, ride safe lang palagi, enjoy ride sa Kalaman, saka balik-balik tayo pag meron tayong customers. Dito tayo sa Newport, tambayan ng mga walang booking. Tambay-tambay muna. Gaya ko Quezon City eh. Quezon City to Signal. Tapos Signal to Terminal 4. Solid. Tapos wala na. Ito, 29 na lang eh. Tapa pa ako, hanep. Dito ka lang, bili ng tubig. Ay, pasabay naman. Bibili ka tubig, Josie lang. Balik ko, wala na. Sige, bahala dyan. Magkano ba yun? Saka tubig na rin. Balik mo lang. Yan, Yan, dito muna tayo sa Newport, tambayan ng mga joyride, angkas at mubit. Lagi dito, pero pag umaga, huwag kayong tatambay dito. Baka mahuli kayo ng airport na Marshall o kaya naman LTO. Napakalapit ng LTO dito mga pari. Talaga namang napakalapit ng LTO dito. So pag sa gabi pwede kang tumambay-tambay dito, pero pag sa umaga huwag kang matigas ang mukha. Talaga namang rumuspeto ka sa alagad ng batas, alagad ng pamahalaan. Ikaw ay rumispeto, huwag kang tatambay at magiging obstruction ka, di ba? Ayan, pero pag gabi talaga naman tambayan to. So dito pwede tayo makakuha ng bookings na papalag o magpapauwi sa atin sa ating humble home. Yan, syempre siguro mga last 2 na tayo, or pagpalain last 3 sunod-sunod. Pero tingin ko last 1 na matindi. Pag malapit na, di uwian na.
diba? So, yun. Kita-kits ulit tayo sa ating mga uploads. Dito tayo pagka may booking na ulit. Yes. Yan, laging tatandaan, ride safe lang palagi. Enjoy ride lang sa Kalaman. Peace out. Babalik pa tayo. Tingnan natin kung meron pa tayong customers. So, yun. Stand by. Yon! What's up sa inyo mga kabiyahe? Ito nga pala ang kabiyahe nyo, kabiyahe nila, kabiyahe ng maraming lahat. Introduction is the last. Kabiyahe TV nagsasabing, pray before you start your engine and another pray after your work. Yan, maraming salamat po mga kababayan na tayo ay 2,000 followers na po tayo sa Facebook. Syempre, okay lang din kahit konti pa lang sa YouTube. Wala naman din bearing ngayon yan dahil di pa naman tayo talaga bumabakbak o talagang nagpi-please sa mga tao. So, maraming salamat pa rin sa mga tropa. Yan, meron tayong mga bago nakilala. Syempre, meron tayong na-recognize. Sana dumating sa punto na dumami pera ko para yung mga merong sticker. Yan! May mga sticker na nasa motor nila na mga tropa natin, mga paps natin, mga joyride, ka-anuman. Talaga namang mabigyan natin ng compliment. Syempre, yan. Thank you so much, tropa dyan sa may Newport. Yan. Yung Newport at Tambayan. Thank you sa'yo, brother. Dahil talaga namang nabigyan ko pala siya ng sticker. Hindi ko naalala siya pero pinaalala niya, tinignan niya at tinignan ko din na talaga namang meron. So napaka-bless naman talaga dahil kahit papano yung binibigyan natin na sticker ay hindi na itatapon or na i-misplace, talagang kinakabit sa mga motor nila at nag-recognize tayo bilang isang Kabiyahe TV. Salamat sa suporta mga kapatid. Malay natin balang araw manalo tayo bilang isang politiko, no? Politiko na maraming magagawa, di ba? Maraming maitutulong, yan, maraming hindi naman Huwag sa mong ganoon, subukan. mga kapatid. Masisira ang buhay mo. Talaga naman blessed tayo every day. So, kayod kalabaw na naman tayo kasi kahapon naman sobrang okay din naman ang ating biyahe kahapon dahil nga medyo maulan. Yan, medyo gura-gurame ang mga binakbak natin kahapon. So, babalik-balik lang ang ating biyahe kahapon. Puro small bill o gurame, maliliit na isda. So bihira lang naging tilapia o bangus o pating. Walang masyadong pating. So yun. Pero ngayon, medyo okay naman. Unang banat natin, Mandaluyong, diba? May naisakay pala ako sa Ususan to Mandaluyong, no? First time ni Madam, talaga namang kalugar ko pa to. Putang ina naman. Ano ba naman to? Lubogers na naman. Wala na bang pagbabago itong lugar na ito? Lubogers. Solid gang. May gusto naman ako. Papasok na naman sa amin. Tayo sa Center Aisle. Yee! Medyo maganda talaga ang kalsada rito sa may bandang Paranaque at C5 extension. Kaya konting ulan, medyo mababa ang tubig, no? Kumaga nagiging perwisyo sa mga motorista. Diyos ko po! Nagiging perwisyo siya. So sa mga gobyerno natin, no, na kinauukulan, MMDA, DPWH, talaga namang please be patient dahil nga eto naman ang bigyan yung pansin mga kapatid, di yung puro kung ano-anong mga kung ano-anong mga problema na hindi naman kaproblema yan. Ito naman, tignan nyo naman yan, puro kaperwisyuhan ang nangyayari dito. So please lang, kumakato kami sa inyong mga damdamin.
sa inyong mga puso at kaisipan. Yan, para naman yung mga motorista natin maayos naman ang lalakbayin dito sa lugar na to. Medyo maliwanag pa nga dito Medyo may mga ilaw, di ba? Maayos ang kalsada. So, sana naman yung mga Ay. Sana naman talaga namang bumuto. Yan, medyo mahaba-haba. Yan. Yon, nakasurvive tayo sa mga sigalot ng buhay. Yan. Sa kaperwisyuhan na nangyayari dito sa kalsadang to, no? Oo. Ganun talaga siguro, may mga bagay na hindi napapansin ng ating pamunuan ng kung ano man, di ba? MMD kesa makakalat ka tayo sa kalsada, bakit hindi ito yung pagtuunan natin ng pansin, no? Wala naman din bearing, wala naman din kwenta ang mga suggestion natin dahil tayo isang normal na mamamayan na bumabiyahe lang sa kalsada. So walang ka-value. So wala tayong bilang para magreklamo or mag-anuman. Bacoor. Ayoko nang bumalik dyan, guys. Bacoor, Cavite. So yun, wala namang value o wala namang silbi ang mga pinagsasabi natin or comment dahil nga tayo isang normal at isang simpleng mamamayang Pilipino. Diba? Walang kwenta. So siguro pag magsasabi isang mayaman, isang vlogger na sikat at isang politiko na yun, magagawa siguro ng paraan yan. So yun lang naman. So yun ang ating reaction sa ating kalsadang nadadaanan dahil nga kumakatok tayo sa kanilang damdamin, kaisipan at puso. Yan. Diba? Naglaan naman siguro ng budget, diba? Anyways, yun, magandang gabi nga pala sa inyong lahat mga kabiyate. Oras natin is 9:55 PM. Tayo ay bumabakbak dito sa ating C5 extension. Yan, sa Parañaque ito So, yun lang naman, tatatlo pa ng ating biyahe. So, isang Mandaluyong to Las Piñas, isang desisyon na naman na talaga ng mga may minsan pagsisisihan din natin dahil nga wala masyadong booking sa Las Piñas. 'Di ba? Wala masyadong booking doon sa sobrang traffic. So, siguro may mga tao na may mga rider talaga na kukuha na papunta ron, pero yung mga dito sa bandang north talaga ng mga mahirap din. Experience din ng biyahe. So, next time iwasan na din natin yung mga ganyang book, 'di ba? So, paubayan natin sa mga taga doon, 'di ba? Yan. Yun. Yun lang naman ang ating vlog today dahil nga wala masyado tayong vlog, wala tayong masyadong nakikitang maganda, puro na lang ano ba? Yan, yung mga issue na naman, may issue na naman tayo pag-uusapan. Isa sa mga sikat na vlogger and toy collector, Ezekiel Sebastian ba yan? Yan. Si Lods, yan. Yun nga naman talaga namang makikita mo sa mga kanyang wag dito, mga vlogs, 'di ba? Mga collection, makikita mo naman talaga yung karangyaan ng pamumuhay. Kasaganahan, 'di ba? Kaginhawaan, kaangatan, 'di ba? Mayaman ang ganyang sabi nga niya sa isang vlog, kung ikaw ay magpapatuloy sa isang toy collection, talaga namang ubusan to ng pera. Talaga namang wag mo nang ituloy kung sakali, kung ikaw mababa, mahina or makonti ang yung PC, talaga namang wag kang tumuloy sa mga gantong klase dahil nga magastos. Yun, magastos. Ngunit mayroong isang malaking issue na patulpo na rin to. So hindi na rin to sikreto, hindi na rin to
hindi na rin to tago sa mga mamamayang Pilipino na eto si Lord C talaga namang lumikom ng kaperahan, 'di ba? Content na nga ng mga content creator yan eh. Content na ng mga vlogger yan dahil nga syempre issue, kahit wala silang kahit wala silang kinalaman, kahit wala silang pake, kahit tayo wala tayong pake, pero ang issue talaga na mako-content yan, 'di ba? Pagkakaperahan ng mga vlogger yan. Siyempre, ano pa ba ang pagkaan natin? Di syempre yung isa't isa, di ba? Ganun lang naman yon. So mag-react lang naman tayo dahil nga sobrang laki. Umabot ng 200 million pesos seso talaga namang tumataginting na kaperahan ang nawala. Di umano ay napunta daw sa casino junket. Yan, hindi natin din alam yun dahil wala naman din tayo alam. Bobo tayo hindi man tayo kumbaga naririnig lang at nababalitaan natin bilang isang mamamayang Pilipino at nanonood ng mga balita at mga mga vlogs o mga feeds, talaga namang lumalabas sa newsfeed natin yan, di ba? Tinatanggap natin o kinakain natin yung mga balitang ganyan. Ganon kalupet, 200 million pesos. Diba? Nakita ka na ba ng 200 million pesos sa lamesa o sa bag, sa maleta, diba? Talaga namang napakalaking pera na hindi mo mai-imagine na sa OFW pala lahat ng galing yun. Pero siyempre, hindi naman lahat yun na pineplex niya, dun mismo galing. Malamang, meron din siya talagang pera doon, na talaga namang may pera naman talaga siya dahil hindi siya makabili. Ngunit, dahil nga sa mga pinagpeplex niya, ginagawa niya sa buhay, karangyaan, di ba? Isip bata na toy collector, sa pag-iisip bata mo, masyadong lumilikot ang diwa ng mga Pilipino o netizen natin na mag-isip ng mga masasamang bagay, di ba? Tungkol sa'yo, di ba? Kaya, ang laking pera nun mga kapatid. So sana sa mga investor din talaga namang tignan, pag-aralan, 'di ba? Pag-aralan, hindi yung sa bagay, marami naman talagang maano ng halimuyak ng tubo talaga namang susuot, 'di ba? Sayang din, 'di ba? Sayang din. Yun nga naman, paano kung inutang mo lang 'yon? Inutang o kaya retirement, 'di ba? O kaya pera ng pamilya nyo, di ba? Ang hirap isipin na bigla na lang mawawala dahil bigla na lang mabablock. Mabablock kayo. Ganon katindi. So after all ng mga magagandang salita at magagandang pangako na bumabalik naman soon, pero talagang papasok lang talaga batay sa mga nakikita natin o napapanood natin, papasok lang talaga. Pumasok kayo. May nare-return sa una, pero kalaunan wala na. Ayun naman talaga. Ayun ang tinatawag na ladder step. Ladder saan ba yun? Step by step, i-scamming ka, diba? May mga nakakilala din tayo sa Jollibee na na-scam. Diba? Pinapasok sila ng pinapasok. Tangina, tumutubo ako dito. Nagkakaroon ako ng interest. Yung kapital ko, buo pa din. Ngunit, sa isang iglap, bigla ka na lang binlock at bigla ka na lang wala na. Diba? Yon mga kapatid, tayo mag-ingat-ingat. Ang mga pera natin, pinaghihirapan yan. Diba? Di mo pinupulot yan o tinatai mo, diba? Tinatai ng aso nyo. Pinag-iipunan. Diba? Pinaglalaanan ng panahon, buhay. Diba? Paano kung may scam tayo ng tuluyan, so hindi na nababalik? Sayang, 'di ba? Baka mamaya yung na-scam pa niya ng mga OFW 'di ba? Makaisip ng wakasan ng buhay, pero wag naman sa ganon dahil nga baka biglang ganon ang maging mangyari. So wag naman sana po, talaga tayo mag-ingat, dobling ingat. Isipin muna natin kung ano ang pinapasok natin, kung ano ang pinapasok ng pera natin, di ba? Kung may legit check, i-legit check mo na, di ba? Daanin mo na sa legit check. Pero kung talaga namang pinapakita ka, depende naman talaga sa kutuban yan, di ba? Kung talagang hook na ang mga biktima ng mga scam na yan, shoot-shootin ka talaga. So, isa ka. Dalawa lang naman yan taong manloloko at taong naloloko. Yun nga lang,
mga kapatid, mga OFW, syempre, minamahal natin yung mga OFW dahil may mga OFW din tayo na mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, di ba? Eh, nalinya tayo sa naloko. Yun ang pinaka point doon. Kaya dapat mag-ingat, doble ingat, legit check kung talaga, wag ibuhos ang lahat, di ba? Tumubo ka na, tapos yung pangalawang tubo mo pa, ipinasok mo sa kapital mo na naman. Ngayon, kumarambola na lahat. Tangina mo, 200 million pesos. Laking pera nun, pare. So, yun. Sana, makatulog si Tropa at saka, si Lodi. Saka sana, syempre, maibalik yung mga pera sa mga tao. Siguro nga kahit wala ng tubo siguro, basta maibalik yung kapital. Ganun na lang. O kaya kahit kalahati lang siguro ng kapital nila maibalik. Tingin ko may ganung ano na. Pero sa bagay, yun talaga. Flex tayo, flex doon. Yun nga sinasabi ko sa isang video ko, yun ang hindi ko gagawin. Mag-flex ng kalangyaan, pera, di ba? At kung ano-ano pa. Dahil wala naman tayo nun. Yan, may pumasok sa atin, Pasay to Mandaluyong. So kunin na natin to dahil kanina pa tayo naghahanap ng bookings. Pasukin na natin to.